Aklat ng mga gawa, 12 kabanata. Nang panahon ding iyon, sinimulang usigi ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng iglesia. Ipinapatay niya sa pamamagitan ng tabak si Santiago na kapatid ni Juan. At nang makita niya ang kinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito nung pista ng tinapay na walang pampalsa. Pagkadakip kay Pedro, siya'y kinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng tig-4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng Paskwa, kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Subalit ang iglesia ay tahimtim na nananalangin sa Diyos para sa kanya. Nang gabi bago iharap ni Herodes si Pedro sa bayan, natutulog ito sa pagitan ng 2 kawal. Nakagapos siya ng 2 tanikala at may mga bantay pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa silid-piitan. Tinapik nito si Pedro sa tagiliran at ginising. "Dali, bumangon ka," sabi ng anghel. Nakalag ang mga tanikala sa mga kamay ni Pedro. "Magbihis ka at magsuot ng sandalyas," sabi ng anghel. At ganun nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, "Magbalabal ka at sumunod sa akin." Lumabas at sumunod si Pedro sa anghel. Ngunit hindi niya alam kung totoo nga ang nangyayaring iyon. Akala niya pangitain lamang iyon. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay at nakarating sa pintuang bakal na labasan papunta sa lungsod. Ito'y kusang bumukas at sila'y lumabas. Pagkaraan nila sa isang kalye, bigla siyang iniwan ng anghel. Noon natauhan si Pedro, kaya't sinabi niya, "Ngayon ko natiyak na totoo pala ang lahat. Isinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin." Nang maunawaan niya ang nangyari, nagpunta siya sa bahay ni Maria na ina ni Juan na tinatawag ding Marcos. Maraming nagkakatipon doon at nananalangin. Nang si Pedro ay kumatok sa pinto, dumapit si Roda na isang katulong upang tingnan kung sino iyon. Nakilala niya ang tinig ni Pedro dahil sa tuwa ay tumakbo siyang papasok sa bahay nang hindi pa nabubuksan ang pinto. At sinabi sa lahat na si Pedro ay nasa pintuan. "Nahihibang ka," sabi nila. Ngunit iginit niyang naroon nga si Pedro. Kaya sinabi nila, "Anghel niya yon," samantalang patuloy na kumakatok si Pedro. Nang buksan nila ang pinto, nakita nga nila si Pedro at hindi sila makapaniwala. Sila ay sinenyasan niyang tumahimik. Pagkatapos, sinaysay niya kung paano siya ay nilabas ng Panginoon mula sa bilangguan. "Sabihin ninyo kay Santiago at sa mga kapatid," sabi pa niya. Pagkatapos, umalis siya at nagpunta sa ibang lugar. Kinaumagahan, gulong-gulo ang mga kawal dahil sa pagkawala ni Pedro at hindi nila alam kung ano ang nangyari sa kanya. Ipinahanap ni Herodes si Pedro at nang hindi matagpuan ay pinasyasat ang mga bantay at ipinapatay. Pagkatapos umalis si Herodes sa Judea, pumunta sa Cesarea at nanatili roon. Matagal nang galit si Herodes sa mga taga-Tiro at sa mga taga-Sidon. Kaya't sama-samang lumapit sa kanya ang mga taga-Tiro at taga-Sidon upang makipagkasundo. Sapagkat sa lupain ng hari ng gagaling ang kinabubuhay ng kanilang bayan. Nakiusap sila kay Blasto ang tagapamahala sa palasyo upang sila'y samahan. Pagsapit ng takdang araw, si Herodes ay nagsuot ng damit hari. Umupo sa trono at nagtalumpati. Sumigaw ang mga taong bayan, "Isang Diyos ang nagsasalita, hindi tao." At noon din ay nihampas ng isang anghel ng Panginoon si Herodes sapagkat inangkin niya ang karangalang nauukol sa Diyos at siya kinain ng mga uod hanggang sa mamatay. Samantala, patuloy na lumago at lumaganap ang salita ng Diyos. Nang matapos nina Bernabe at Saulo ang kanilang tungkulin, bumalik sila sa Jerusalem kasama si Juan na tinatawag ding Marcos.